Hinatid ni Mike si Tamara at Yam sa bahay niya. Salamat, Mike. Sabi niya dito habang papasok sila ng bahay. Karga ni Mike si Yam. Kumusta? Anong balita? Tanong ni Mike. Gusto ni Jan ng joint custody. Pumayag ka? Ayoko sana kaso si Yam. I think Yam needs him. Tipid ng ngiti lang ang sumilay sa labi ni Tamara. Pumasok sila sa bahay. Tams! Rika, Jelay, anong ginagawa niyo dito? Agad na tumayo ang dalawa at lumapit sa kanya. Kumusta ka? Saan ka ba galing? Kahapon ka pa namin tinatawagan na. Aligagang tanong ni Rika. Umupo muna siya sa sofa. Binaba naman ni Mike si Yam bago ito umupo uli. Nagstay ako kay Mike. Naiwan ko cellphone ko dito eh. Sagot niya sa tanong ni Rika. Umupo din uli ang dalawa. Buong magdamag kang nagstay kasama si Mike? Where? Sa kondo niya? Kayong dalawa lang? Sunod-sunod na tanong ni Jelay. Alam ko ang iniisip niyo, masyado na namang advance. Pinangunahan na niya ang dalawa dahil iba na naman ang reaksyon ng dalawa niyang kaibigan. So, kamusta ka? Nag-usap na ba kayo ni Jan? Biglang nagiba ang mood niya sa tanong ni Rika. Tumango na lang siya. Rika, may alam ka ba kung paano nalaman ni Jan ang tungkol sa amin? I mean, nakwento ko sa kanya ang tungkol doon, pero hindi naman detailed eh. Nakagat ni Rika ang ibabang labi niya. Umikot ang mata ni Tamara sa nakitang reaksyon ng kaibigan. Ang daldal mo, sabi na lang niya. Sorry kasi nakwento ko narinig nila. Mali ko naman si Jan pala yun, pero Tams, hindi ka ba natutuwa na si Jan yun? Mahal ka ng tao. Rika, hindi niya ako mahal. Niligawan niya lang ako dahil kay Yam. Bago kami nag-Hong Kong, alam na niya ang lahat, diba? Tsaka naman daw siya nagtapat ng nararamdaman daw niya para sa akin. Pinagdiinan na niya ang daw. Talagang kumukulo ang dugo niya sa tuwing maalala niya yun. Hindi na din nagsalita pa ang dalawa dahil alam nilang galit ito. Napapamura lang ito kapag galit na. Ano na pagkasunduan niyo ni Jan? Tanong na lang ni Rika. He wants a joint custody. 1 week daw sa kanya, 1 week sa akin. Umayag ka? Nanglalaki ang mata na tanong ni Rika na parang excited ang boses nito. Pinaningkitan nito ng mata ni Tamara. I mean, pumayag ka? Naglungkot-lungkutan nito bigla. Kinagat naman ni Jelly ang daliri niya para magpigil na matawa. Dahil sa parang tangangasta ni Rika. Alam din kasi nito ang napag-usapan ni Rika at Jan. Hindi pa. Sabi ko pag-iisipan ko. Pumayag ka na, Tams. Alam mo naman kung gaano ka gusto ni Yam ang magkaroon ng tatay. Bahala ka, ikaw din. Mamaya sumbatan ka ni Yam. Pag laki niyan. Pag pinagkait mo ang tatay niya sa kanya. Napasandal na lang si Tamara at medyo napatingala. Halatang napag-isip sa sinabi ni Rika. Nagtingi na naman si Jelay at Rika at bahagyang nagngitian. Sana mangyari din sa akin ang nangyari sa'yo, Ma'am Tams. Saan kwarto ka ba pumasok? Gusto ko din ng ganun. Napatingin lahat sa yaya na nakatayo sa likod ng sofa. Paano mo nalaman yun, yaya? Tanong ni Tamara. Wala naman kasi itong alam sa kwento niya. Tumingin ang yaya kay Jelay at Rika. Naiiling na lang si Tamara. Yam, stop it! Stop crying! Kanina pa niya sinasaway si Yam kahit kanina pa siya nito iniiyakan. Gusto nitong makita si Jan. Mommy, I want Daddy. Please, Mommy, punta tayo, Daddy. Lalong lumakas ang iyak nito. Okay, tatawagan ko na siya. Huwag ka na umiyak. Tumigil sa pag-iyak si Yam. Niyakap siya bigla nito. Thank you, Mommy. Napangiti na lang si Tamara. Kinuha ni Tamara ang cellphone sa side table at tinawagan agad si Jan. Hindi pa man natatapos ang isang ring, sinagot agad ang tawag niya. Hello, Tams, baby. Mabilis na sagot ni Jan sa kabilang linya. Napaingo siya sa narinig. Pwede ka bang pumunta dito sa bahay? Tanong niya. Of course. Pinatay agad ni Tamara ang cellphone. Hindi pa man tapos magsalita si Jan. Okay na, baby. Pupunta na si Daddy. Dito ka muna ha. May gagawin lang si Mami. Nag-opo naman si Yam. Tumayo si Tamara at lumabas ng kwarto. Bumaba siya sa sala at hinarap ang mga ginagawa. Mahigit kalahating oras niyang ginugol ang sarili sa ginagawa niya. Nag-angat siya ng ulo nang marinig ang mga yabag sa hagdan. Ano na ginagawa ni Yam, yaya? Tanong niya sa yaya na pababa ng hagdan. Nanonood po ng cartoons pero kanina pa po nagtatanong kung nandito na ang daddy niya. Bigla namang may nag-doorbell. Baka si Sir Jan na po yan. Mabilis na nagtungo sa labas ang yaya. Maya-maya lang pumasok si Jan. Tams, nasa kwarto ang anak mo, puntahan mo.
Sabi niya at muling tinuon ng pansin sa ginagawa. Tamara. Muling nag-angat ng ulo si Tamara. Nasa kwarto ang anak mo. Pupuntahan mo ba o hindi? Nagtaray na siya. Ha? Oo, pupuntahan. Napahaplos na lang si Jan sa ulo niya. Daddy! Malakas na sigaw ni Yam at mabilis itong bumaba. Yam, dahan-dahan, baka malaglag ka. Mabilis na sinulubong ito ni Jan at kinarga. Namiss kita, parang bumigat ka lalo ah. Mukhang matakaw ka na. Hinawakan niya ang tiyan ni Yam. Sabi mo po kumain ako madami eh. Kaya kain ako madaming-madami. Wow, very good ah. Ginulo-gulo ni Jan ang buhok ng anak. Baba, Daddy, baba. Bumaba sila ng hagdan at binaba niya si Yam. Agad namang tumakbo si Yam kay Tamara at biglang pinaghihila. Let's go, Mommy. Let's watch movie. I want Paddington. Napahinga ng malalim si Tamara. Lihim namang napangiti si Jan. Yam, hindi pwede. Maraming ginagawa si Mommy. Yan ang daddy mo. Siya na lang. Tanggi ni Tamara. Dahil marami naman talaga siyang ginagawa at ayaw din niya dahil alam niyang kasama si Jan sa panonood. Mommy, please. Yam, stop it. Napalakas bigla ang boses si Tamara. Kaya natigil si Yam. Biglang nanginig ang labi nito na parang iiyak. Hey, don't cry baby. Lumuhod si Tamara sa harap nito pero bigla na lang tumulo ang luha ni Yam. Sorry na, hindi galit si Mommy. Pinahid nito ang luha ng anak. Lumapit naman si Jan sa dalawa. Let's go, Yam. Tayo na lang manood. Walang time si Mommy sa'yo. Si Daddy maraming time. Gusto mo sama ka lang kay Daddy sa bahay? Manonood tayo ng movie with Lola? Tumingin si Tamara ng masama kay Jan, pero sinalubong nito ang titig niya. Tumayo si Tamara na hawak ang kamay ni Yam. Marami akong time sa anak ko. Ayaw lang kita makasama. Tiimbagang niyang sabi, sabay alis niya, na hila-hila si Yam. Umakit si Tamara at Yam sa taas. Papayag ka naman pala eh. Bulong ni Jan at napangiti. Sumunod naman siya sa dalawa. Pumasok sila ng kwarto at tumupo si Jan sa kama at Yam na magkatabi. Si Tamara na nagsalag ng gustong panoorin ni Yam. Mommy, dito ka. Aya sa kanya ni Yam. Tumingin muna siya kay Jan na nakatingin din sa kanya. Umupo si Tamara sa tabi ni Yam at sumandal sa headboard. Napapagitnaan nila si Yam. Nagsimula ang pelikula. Yam, huwag malikot. Saway ni Tamara dahil parang hindi naman ito nanonood. Tumayo si Yam at yumakap kay Jan. Daddy, ilitin natin si Mommy. Nagkatinginan si Tamara at Jan. Madalas kasi nilang gawin yun. Hindi pwede Yam, galit si Mommy sa akin eh. Mommy, galit ka kay Daddy. You told me badang galit. Sinamaan ng husto ni Tamara ng tingin si Jan. Kailangan mo talagang sabihin yun? Ang sinungaling na pupunta sa impyerno, wala akong balak mapunta dun. Sagot ni Jan. Talaga lang ha, sa dami ng kasinungalingan mo mapupunta ka talaga sa impyerno. Napalakas na ang boses niya kaya napatitig sa kanya si Yam. Galit ka kay Daddy? Tanong ni Yam sa mahinang boses. Parang malungkot ito. No baby, hindi si Mommy galit. Kiss mo si Daddy kung hindi ka galit. Napanganga si Tamara sa sinabi ni Yam. Yun din ang madalas sasabihin niya dito. Pag hindi niya napagbibigyan sa gusto nito minsan at pag alam na niyang nagtatampo ito. Sinasabi niya dito na bawal magalit dahil magagalit si Papa God. Sasabihan niya rin ito na kung hindi na ito nagtatampo dapat i-kiss siya nito. Ngayon sa kanya ginagawa ni Yam ang mga turo niya dito. Napangiti naman ang husto si Jan sa sinabi ni Yam. Anong iningiti-ngiti mo? Nagkibit balikat lang si Jan at nagpigil mapangiti. Tumingin na lang si Tamara sa movie. Wow, ang galing ni Paddington. Alam mo bang si Zian Lim ang nag-dub dyan? Pag-iba ni Tamara sa usapan. Who's Zian Lim? Tanong ni Yam, natawa ng malakas si Jan dahil sa sinabi ni Tamara. Inirapan lang niya ito. Sino daw si Zian Lim? Sabi ni Jan na nangingisi-ngisi pa rin. Shut up! Mabilis na sabi ni Tamara. A week after na pag-iisip ni Tamara, pumayag na lang din siya sa agreement custody dahil na rin kay Yam. Lagi nitong hinahanap at kinukulit siya na puntahan si Jan. Kaysa naman sa papuntahin niya na papuntahin si Jan sa kanila, pumayag na lang din siya. Yam, sasama ka muna kay Daddy ah. Nakaluhod si Tamara sa harap ni Yam at nakahawak sa magkabilang balikat nito, habang si Jan nasa likod naman ni Yam. Sama ka din, Mommy, please. Hindi pwede, baby eh. Madami pang work si Mommy. Magpapakabait ka dun ah. Kakain ng madami lagi. Always brush your teeth. And most importantly, always pray to God. Okay, baby?
Mahabang bili ni Tamara sa anak niya. Yes, mommy. Niyakap siya ni Yam, gusto na naman niyang maiyak pero pinipigil niya. Pag iniisip niyang 1 week niyang hindi makikita at makakasama ang anak niya, parang sobra siyang nalulungkot. Tumayo si Tamara at hinarap si Jan. Alagaan mo ang anak ko. Sa oras na masaktan yan, humanda ka sa akin Jan. Medyo natawa si Jan dahil halos pangdilatan siya ni Tamara. Huwag ka mag-alala, aalagaan ko ang anak natin. Gusto mo, para sure na hindi siya masasaktan, sumama ka na lang. Sumeryoso bigla ang mukha ni Jan at pinakatitigan siya. O kaya naman wag mo na lang siyang kunin, hayaan mo na lang siya dito sa akin. Sagot naman ni Tamara. Gusto mo naman pala kasi ng anak. Bakit hindi ka na lang magbuntis ng iba? Dagdag niya. Tams, may karapatan ako sa anak ko. Oo, meron nga. Sa mata ng batas meron. Pero kung tutuusin, wala ka naman talagang karapatan. Because first of all, hindi mo naman talaga ginusto na magkaanak, di ba? Tsaka wala akong contribute sa mga pagpapalaki sa anak ko. Tinaguyod ko siyang mag-isa, alam mo yun. Mahaba niyang litanya. Kaya nga nandito ako ngayon eh. Hayaan mo akong maging parte at gampanan ng obligasyon ko sa kanya. Tsaka malaki ang contribution dito ah. Magkakaroon ka ba ng ganito kagwapong anak kung hindi dahil sa akin? Tinaasan siya ng husto ng kilay ni Tamara, kaya hindi niya natuloy ang sasabihin niya. You're what? Taas kilay na tanong ni Tamara. Alanganing ngiti ang sumilay sa labi ni Jan. Pwede ba umalis ka na? Pag hindi kita natansya dyan, baka hindi ka na makapaproduce. Natawa si Jan sa sinabi nito. Huwag naman. Paano tayo makakabuo ng isang basketball team at isang pep squad team? Mabilis na nakuha ni Tamara ang payong na nasa gilid ng pinto at pinalo sa braso si Jan. Ang cute niyo talagang tingnan, happy family. Nilingon ni Tamara ang yaya ng ngiti-ngiti. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi pala. Happy lang, walang family. Bawi ng yaya. Halika na nga, Yam. Baka hindi na talaga si Daddy makabuo nito pag tumagal pa ako dito. Binuhat ni Jan si Yam at lumabas ng pinto, pero muling tumigil at tumingin kila Tamara. Yaya, ninang ka sa susunod ng mga anak namin na mamtabas mo ha. Bye, baby. Paalam ni Jan kay Tamara at mabilis na umalis dahil sa talim ng tingin sa kanya ni Tamara. Ay, sana magkaroon din ako ng John Miller. Sabi naman ng yaya, sabay alis na animoy nananaginip ng gising. Napaupo na lang si Tamara at sumandal. Sa Miller's Company, magkausap si Jan at Jello sa opisina ni Jan. Jello, I'm sorry sa nangyari. Hindi ko talaga yung sinasadya. Hinging paumanhin ni Jan sa kaibigan. Alam na nito ang tungkol kay Jan at Tamara. Loko ka. Ikaw palang dahilan kung bakit kami nasira ni Tamara. Napahampas pa ito sa desk niya. Again, I'm sorry, Jello. Balita ko, niligawan mo lang si Tamara dahil sa naging anak niyo. Binabalaan kita. Huwag mo siyang sasaktan. Hindi yun totoo. Mabilis niyang sagot. Di ba wala na kayo ni Tamara? Liligawan ko ulit siya. Dude, hindi. Mabilis na sagot ni Jan at napabuga pa ng hangin. Dude, Jello, si Tams mahal ko. Misunderstanding lang ang lahat. Utang na loob, Jello. Hindi ko na alam kung paano ko pa mapapaamo si Tamara. Huwag ka nang dumagdag pa. Mahal mo talaga siya? Tanong ni Jello. Mahal na mahal. And I'll do everything to win her back. Seryoso niyang pahayag. Tumango na lang si Jello. Daddy! Masiglang hiyaw ni Yam nang marinig ang dalawa. Tumakbo si Yam papunta kay Jan at agad naman niya itong kinandong. Hi Yam, remember me, Tito Jello? Hi Tito Jello. Bati ni Yam dito. Sino kasama mo nagpunta rito? Si Lola ba? Tanong ni Jan sa anak. Hi guys! Muling tumingin ang dalawa sa may pinto. Si Tita Martina po at Lola ang kasama ko, Daddy. Sabi ni Yam. Lumapit si Martina at nagbeso kay Jan. Maging kay Jello at umupo ito sa tapat ng desk ni Jan. Martina, anong ginagawa mo dito? Pumunta ako sa bahay niyo. Binibisita ko si Tita. Pero ako na-surprise ng gusto. Sa nalaman ko. God, anak mo pala si Yam. Nakakagulat talaga yon. So, kamusta kayo ni Tamara? Ayun, galit na galit sa akin. Pero hindi naman ako susuko. Gagawin ko ang lahat para patawarin niya ako. Napachin up ng husto si Martina sa narinig. Dude, mauna na ako. Ikaw na bahala kay Tamsa. Paalam ni Jello. Okay, dude. Salamat. Nagpaalam din ito kay Yam at Martina bago umalis. Bumaba si Yam mula sa pagkakakandong kay Jan at nagtatakbo sa loob ng opisina. Jan, mahal mo ba talaga si Tamara? Seryosong tanong ni Martina. Tumango si Jan. Mas mahal mo ba siya kaysa sa pagmamahal mo sa akin nun?
Bahagyang ngumiti si Jan. Minahal kita, Martina. Pero si Tams kasi, siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Napakuyom ng gusto ang palad ni Martina na nakapatong sa mga hita nito. Pwede pa naman siguro tayo maging magkaibigan, di ba? Of course, I would love to be your friend. Nakangiting sabi ni Jan. Nilahan ni Martina ang palad niya. Friends? Friends, he replied, and they shake their hands. Biglang nag-ring ang cellphone ni Jan na nasa ibabaw ng desk nito. Mabilis niyang kinuha ito nang masilip niyang pangalan ni Tamara ang nag-flash sa screen. Hello, Tams. Kamusta ka? Mabilis sa sabi ni Jan. Yam, come here. Come to Tita Martina. Let's play. Malakas na tawag ni Martina, pero ubod ng lambing ang boses. Jan, nandyan si Yam? Tanong ni Tamara. Yan, nandito siya. Kasama siya ni Mami at Martina. Nilayo ni Jan ang cellphone sa tenga niya at tiningnan ng screen. Pambihira talaga to si Tams. Lagi na lang akong pinapatayan. Napasandal na lang siya sa swivel chair at binagsak ang cellphone sa desk niya. Sa office ni Tamara. Kakainis ka dyan. Talagang ginagawan mo ng paraan para maging malapit ang anak ko sa babae mo. Natukod ni Tamara ang dalawang siko sa desk at sinalo niya ang noo niya ng dalawa niyang palad. Hey, Tams! Napaangat siya ng ulo nang marinig si Rika. Kasama nito si Jelay. Umupo ang dalawa sa tapat ng desk niya. Pinakatitigan siya ng dalawa. Are you okay? Tanong ni Jelay. Yeah. Tipid niyang sagot. Talaga? But you don't look okay. You look so frustrated. Sabi ni Jelay. I bet, Tams, one more night without Yam. Manghuhulit, kakain ka na ng insekto. Sabi naman ni Rika. Inikutan lang niya ito ng mata, pero sa bandang huli, naisip niyang medyo tama nga mga ito. Halos hindi siya nakatulog ng nakaraang gabi, kakaisip kay Yam. Plus, pagtawag pa niya maririnig niya si Martina, na parang kinukuha ang loob ni Yam. Bakit kasi hindi ka na lang sumama sa bahay nila Jan? Okay naman kay Jan eh. Sabi ni Jelay. No way. Sasama ako doon? Then what? Makikita ko si Martina doon. Napasandal si Tamara sa swivel chair. Paano naman napasok si Martina sa usapan? Sabi ni Rika. Hindi ba obvious? Boyfriend niya si Jan. At ngayon kasama ni Yam, si Martina. Nakakainis ang Jan na yun. Paano na yan? Si Yam pa naman ang dali-daling makuha ng loob ng batang yun. Hindi ako magtataka kung isang araw tatawagin ni Yam na Mami si No way! Napasigaw ng husto si Tamara sa sinabi ni Rika. Well, hindi malayong mangyari yun. Isa pa, baka nga mamaya niyan, mas gugustuhin na niya mang tumira kay Jan over you. Nangunot ang noon ni Tamara sa sinabi ni Jelay. Come to think of it, Tams. Kila Jan may lola, may daddy at may tita Martina na nag-aalaga sa kanya. Pero pag nasa iyo siya, si Yaya lang nag-aalaga na walang ginawa kundi ang makipagtelebabad. Lalo na pag busy ka. Such a boring life. Patuloy ni Jelay. Hindi na maipinta ang mukha ni Tamara sa mga pinagsasabi ng mga kaibigan niya. Tumawag ka na ba kay Yam? Hinahanap ka ba niya? Mukha ba siyang malungkot o masaya? Tanong naman ni Rika. Ikaw din, kapag nagtagal kang hindi nakita ni Yam, you'll lose Yam. Napapikit na lang si Tamara sa pinagsasabi ng dalawa. Umuwi si Tamara ng bahay niya. Pagpasok pa lang niya, nalungkot na naman siya dahil walang Yam na sumalubong sa kanya. Ma'am Tams, kakain na po ba kayo? Tanong ng Yaya. Hindi naman ito sumama kay Yam dahil marami naman daw mag-aalaga kay Yam ayon kay Jan. Hindi na, Yaya. Wala akong gana eh. Matamlay niyang sagot. Binagsak niya ang katawan niya sa kama. I miss you, baby. Naligo siya at nagbihis ng pangtulog. Masyado pang maaga para matulog. Wala siyang tulog halos sa nakaraang gabi. Pero hanggang ngayon, hindi siya antok-antokin. Kinuha na lang niya ang cellphone sa bag niya at tinawagan si Jan. Mga ilang ring bago ito sinagot ni Jan. Hello, Tamara. Napatawag ka? Sabi ni Jan. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Kamusta si Yam? Okay lang ba siya? Tanong niya. Pero naririnig niya sa background ang pagsigaw-sigaw ni Yam. Hurry up, Daddy! Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Yam na naririnig niya. Mukhang naglalaro ang dalawa at natigil lang dahil sa pagtawag niya. Lalo siyang nakaramdam ng lungkot. It's fine. Hindi mo ba naririnig? Masaya siya dito. Don't worry. Inaalagaan ko. Natigil si Jan sa pagsasalita. Jan, what happened? Narinig niyang may kumalabog at napamura si Jan. Kasabay nun ang malakas na iyak ni Yam. Jan! Patay na ang cellphone nito. Sinubukan niyang tawagan uli pero hindi na sinagot ni Jan.
Anong nangyari? Mabilis na nagpunta si Tamara sa closet niya at agad na nagbihis. Nagsuot lang siya ng jeans at t-blouse. Kinuha niya ang bag at mabilis na lumabas ng kwarto, patakbo siyang lumabas. Ma'am Tam, saan po kayo pupunta? Tanong ng yaya na nasa sala. Pupuntahan ko si Yam. Oh, hindi mo din natiis si Sir Jan, no? Sabi ko naman kasi sa'yo, Ma'am Tams, masyadong yummy si Sir Jan para pakawalan pa. Ikaw nga, yaya. Tigil-tigilan mo nga ako, ha? Alis na ako. Huwag kang magpapapasok na iba dito. Baka mamaya hindi na naman kita makontak. Tigilan mo mga telebabad mo. Tigilan mo ang paglandi-landi mo. Nako, Ma'am Tams, hindi ako malandi. Wala pa nga akong karanasan eh. Ikaw nga nagkaanak. Pakikumusta na lang po ako kay Yam, ha? Pakisabi miss ko na siya. Biglang pag-iiba nito ng usapan dahil masama ang tingin sa kanya ni Tamara. Lumabas si Tamara at yaya. Nagtuloy siya sa sasakyan niya at ang yaya binuksan naman ng gate. Agad na nilabas si Tamara ang sasakyan at tinahak ang daan papuntang village nila dyan. Narating naman agad niya ang lugar. Paano kaya ako makakapasok nito? Sabi niya habang papalapit ang sasakyan niya sa entrance ng village. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan ulit si Jan, pero hindi na niya ito makontak. Jan! Marahas niyang binagsak ang cellphone niya sa ibabaw ng dashboard. Hininto niyang sasakyan sa entrance at binaba ang car window. Good evening, ma'am. Saan po sila? Magalang na tanong ng security guard. Kuya, kay John Miller sana. Pwede po kaya ako makapasok? Sino po sila, ma'am? Tamara Dailo. Sagot niya. Tumingin muna ang security guard sa logbook at muling tumingin sa kanya. Okay na po, ma'am. Kayo po palang asawa ni sir. Pwede na po kayong pumasok. Asawa? Loko talaga yun. Sige, salamat. Muli niyang sinara ang car window at pinasok niya ang sasakyan sa village. Nagpalinga-linga siya sa mga bahay habang hinahanap ang number ng bahay nila dyan. There you are. Hininto niya ang sasakyan sa tapat ng mansyon. Agad siyang umabis sa sasakyan at nag-doorbell. May agad namang nagsalita sa intercom. Sino po sila? Isang babae ang nagsalita. Tamara po, Tamara Dailo. Yams. Tamara, girlfriend ni Jan. Nako, sandali lang. Hindi pa man natatapos ang pagpapakilala niya, parang tuwang-tuwa na ang boses ng isang babae. Nagulat si Tamara dahil parang kilalang-kilala na siya sa bahay nila Jan. Maya-maya lang nagbukas ang gate. Good evening po. Magalang na bati niya dito. Halika, pasok ka iha. Ako nga pala si Yaya ko Rita. Yaya ako ni Jan mula pagkabata pa lang niya. Pumasok naman si Tamara pero tumingin siya sa sasakyan niya. Ipapapasok ko na lang yun sa driver. Tumango na lang siya. Pumasok sila sa kabahayan. Tamara, iha, you're here. Masiglang bati ni Madam Mami at agad na lumapit. Good evening po. Buti naman at napadalaw ka. Pupuntahan ko lang ho sana si Yam. Halika, nasa kwarto sila. Tamara, iha, hindi mo pa rin ba napapatawad si Jan? Tanong ni Madam Ami. Alam ko namang nasasaktan ka sa ginawa ng anak ko pero iha, natakot lang siya na baka ilayo mo si Yam pag nalaman mong totoo. Halika. Inaya siya nito sa kwarto ni Jan. Tumayo siya sa may gilid at si Madam Ami naman sa tapat ng pinto. Kumatok ito. Bumukas naman agad ang pinto. Ma'am, ano po yun? Ngumiti si Madam Ami. May kasama ako. Nakangiting sabi nito sabay tingin kay Tamara na nakatayo sa gilid dahilan para hindi siya makita ni Jan. Sumilip si Jan sa may gilid para mapagsino ang kasama ng mami niya. Tamara! Agad na lumapit si Jan dito at walang sabi-sabing niyakap si Tamara. Nginitian siya ni Madam Mami. Hindi naman alam ni Tamara magiging reaction niya. Hinayaan na lang niya itong yakapin siya. Kinuyom na lang din niya ang mga palad niya para pigilan ang sariling yakapin din ito. Jan, enough! Kawawa naman si Tamara oh. Saway ng mami niya. Sorry. Maiwan ko na muna kayo Pinapatawad mo na ba ako kaya ka nandito? Siya ang pinunta ko. Asan siya? Kanina pa kita tinatawagan Sorry, nalobat kasi. Tulog na si Yam. Halika sa loob. God, anong nangyari dito dyan? Tanong ni Tamara habang hinahaplos ang noo ng anak na nagkabukol. Tumingin siya kay Jan nang hindi ito sumagot. What happened? Tanong uli niya. Sorry, nalaglag siya kanina sa kama Sagot ni Jan. Bakit hindi mo bantayang mabuti? Sorry, kasi tumawag ka kanina. Sabi ko na nga ba may nangyari sa anak ko. Naku Jan, umayos ka. Babawin ko talaga ang agreement natin pag ganitong nasasaktan si Yam. Baby, wag naman. And stop calling me baby. Nakakasuya ka. Singhal niya kay Jan. Napangiwi na lang si Jan dahil sa pagsigaw nito.
Tumingin uli siya sa anak niya at pinagmasdan mga ilang sandali. Muli siyang tumingin kay Jan na nakatayo pa rin at nakatingin sa kanya. Can I stay here tonight? Pagkuway tanong ni Tamara, medyo masungit pa rin ang tono. Of course, kahit forever. You can stay here as long as you want. Aligagang sabi ni Jan. I mean, just for tonight. The next night, pwede pa rin and so on. Napat na lang si Tamara sa pinagsasabi ni Jan. Napangiti naman ng gusto si Jan at agad na humiga sa tabi ni Yam, sa kabilang side. Tiningnan siya ni Tamara, ngumiti naman si Jan sa kanya. What are you doing? Matutulog na. Gusto mo tabi tayo? Biro lang. Sabay bawi nito dahil sa sama ng tingin sa kanya ni Tamara. Dito ka talaga? Pwede sa iba ka lang matulog? Tams baby, this is my room. Okay, fine. Saan kami pwedeng matulog? What do you mean kayo? Nino? Ng anak ko. Umangat sa pagkakahiga si Jan. Tinukod niya ang isang braso sa unan at bahagyang nilapit ang sarili kay Tamara na nakatukod din sa unan ng kanyang braso. This is our time, baby. So Yam will stay with me tonight. Pero hindi naman ako madamot eh. You can stay here with me and Yam. Nakangiting sabi ni Jan. Saan ako pwedeng matulog? Are you sure ayaw mong tabihan ng mag-ama mo? Miss sakit ang kayakap. Pilyong sabi ni Jan. Are you sure gusto mo akong katabing matulog? Balik na tanong ni Tamara. Ngumiti naman si Jan ng pagkatamis-tamis. Of course, baby. I would love to sleep with you. Are you sure? Baka kasi pagising mo wala na ang lovebird mo. Pag nagdidilim pa naman ang paningin ko, makakagawa ko na hindi maganda. Wag naman. Then saan ako matutulog? Tigilan mo ang pakikipagbiruan dahil hindi ako natutuwa. Wala kang sense of humor. Nahalika na, sa guest room ka. Sungit talaga Hinalikan lang ni Tamara si Yam sa noo, saka siya tumayo. Dito ka, kailangan mo ba ng pamalit? No thanks, pwede ka na lumabas. Good night baby, I love you. Dream of me. Sabay sara ni Jan sa pinto kasi paniguradong susungitan na naman siya ni Tamara. Naglakad si Jan pabalik ng kwarto niya. Mukhang napabuti pa ang pagkakahulog ni Yam Nailing na lang siya dahil ayaw naman niya masaktan ng anak. Pero sa kabilang banda, yun talaga ang naging dahilan, kaya napasugod si Tamara dito. Mapapatawad kaya ni Tamara si Jan? Kailan kaya niya malalaman na nagsinungaling sa kanya si Martina?